Third person's POV. Hazel couldn't understand herself. Why did she let herself accept that proposal? Wala sa plano niya, nila ang bagay na iyon, pero tila may sariling buhay ang bibig at katawan niya. Dahil sa pagsang-ayon dito, Arnold Bustamante, the Major General of this country, offered her to be their camp, quarter doctor or their nurses. She doesn't want to be with them, but it seems that her body, soul and mind was their allies. She doesn't want to be in danger. But why did she accept that? She doesn't even know why her body and mind reacted that way. Sumasakit ang ulo niya sa kakaisip, dahil sa paglihis ng mga plano nila. Hindi pwedeng masira ito. Pero bakit siya mismo ang sisira dito? Bukod sa paglihis ng mga plano nila, kinakabahan rin siya. Hindi niya maintindihan ang sobrang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Kahit na anong gawin niyang paghinga ng malalim at pagkalma sa sarili, ay lalo lamang siyang kinakabahan sa hindi niya moari. Why is my heart beating like this? May mangyayari bang masama? Badness. Nababaliw na talaga siya. Napatingin siya sa mataas na gusali ng police headquarters. Napailing siya at pilit na kinakalma ang sarili, pero wala talagang nangyayari, lalo lamang na lumalala ang pagiging balisa niya. Ano bang meron? Sasabak ba siya ng gera? She can't think straight. What is happened? She can't even think clearly. Pinilit ni Hazel na ikalma ang sarili, kahit na hindi niya talaga magawa. Tumuloy siya sa pagpasok sa loob, at hinanap ang office ni Major. Natuwa siya nang makita ito. May kausap ito, pero nakatalikod sa kanya, kaya hindi niya makita ang mukha ng lalaki. Major, nakangiti niyang tinawag ito, kaya sabay na napatingin sa kanya ang dalawa. Ang mga paningin niyang na kay Major kanina, ay dahan-daang napunta sa kausap nito kanina. Nang magtama ang kanilang paningin, ay tuluyan siyang nalagutan ng hininga, sa pagtama ng paningin nila. God! Ano ba itong nararamdaman ko? It feels like she knows him. Who is this man? Do I know him? Almira. Napakunot siya ng noo sa pangalang binanggit ng lalaki. Lalo pang nagsalubong ang kilay niya, nang maluha-luhang lumapit ang lalaki. Hindi ako si Almira, she said with a trembling voice. Ronan doesn't want to assume, but his mind and heart tells him that she is Almira. They really look alike. The way she smiled, the way she moved, the way her body acts, and even her voice was telling him that she is his wife. Nanginginig na lumapit siya sa babae. Walang sabi-sabi na niyakap niya ito. He really missed her, so much. Ronan felt her stopped. Naririnig niya ang mabilis na pagtibok ng puso ng babae, na sinabayan ng mabilis na pagkabog ng puso niya. It feels like he already found his home. Humigpit lalo ang yakap ni Ronan kay Hazel, while hindi niya alam kung bakit natutulos siya sa kinatatayuan. Hindi niya maintindihan kung bakit ganito ang asal ng lalaki. Pinilit niya itong kumalas sa kanya. Nahihirapan siya, dahil ayaw nitong kumalas, at naiinis na siya dito. I am not her. Mariin niyang sigaw sa lalaki. Napabitaw ang lalaki sa mahigpit na pagkakayakap sa kanya. Madilim ang mukha nito, at nagtataghis ang mga bagang. You are. I am not. Why do you have to lie? Nagsalubong ang mga kilay ko, tanda ng pagkairita sa kanya. Ano ba ang problema ng lalaking ito, at pinipilit ang kalokohang sinasabi niya. Are you on drugs? Hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Naiinis na ako, at kapag hindi pa siya tumigil masasapak ko talaga siya, you know, whoever you are mister. I don't know who Almira is, I am not her and as far as I know, hindi ako nagka-amnesia, kaya hindi ako siya. Malinaw sa mga alaala ko, kung sino ako mula ng bata pa ako maging hanggang ngayon. Mas malinaw na habang maaga pa, ay malaman ng lalaking ito na hindi siya ang babaeng inaakalang nitong siya. Ayoko na may ganito, habang nagtatrabaho ako. There's a tension between the two of us. The way we stare to each other, the way our face making a frown, and the way how we glared to one other. Walang sino man ang gustong magpatalo sa pagitan namin. Nun kang papatalo ako sa kanya. Sandali guys, naputol ang tensyon sa pagitan namin, nang pumagitna si Arnold. Masama ko siyang tiningnan.
Guys, easy, wait lang, Hazel, siya pala si Ronan, the General. Bahagya akong nagulat sa sinabi niya. Kung ganun siya na pala ito. Muntik ko nang hindi makilala. Nanatiling nakatitig sa kanya si Ronan. Wala nang sinabi pero naroon pa rin ang mga matang pilit na kinikilatis siya. Nakakaurat naman tong baliw na ito. Tumikim ako bago ilipat kay Arnold ang paningin. Pwede ko na bang makita kung saan ang clinic nyo? Or kung saan ang magiging office ko? Yeah, Tara, isa pa itong weird. Iniwan namin si Ronan doon, na nakatitig pa rin sa akin. I even rolled my eyes to him, when I got a chance to meet his sight. Mahabang katahimikan ang namayani sa amin ni Arnold, habang tinatahak ang daan papunta sa klinik. Pero hindi ata natahimik ang madaldal at nagsalita din, pasensya ka na kay General, kamukha mo kasi ang asawa niya. Napahinto ako sa paglalakad, at natigilan sa sinabi ni Arnold. I don't know why, but my heart started beating fast. Pakiramdam niya mauubusan siya ng hininga, sa sobrang bilis ng tibok ng puso niya. Nasaan na ang asawa niya? Arnold's face shows the seriousness of his face. There was an evidence that he doesn't want to talk about it, but he can't deny the fact that he also want to tell the reasons why Ronan reacted that way, in front of me. It's okay if you don't want to answer. She's gone. Napalunok siya at napayuko. I felt sorry for him. I don't know what to say. All I can think is, I must say sorry for him. Hindi ko maiwasang isipin ang mukha ni Ronan kanina. The sadness in his eyes was the evidence that he's still mourning for his wife. Let's go. Bahagya siyang ngumiti kay Arnold, bago siya tumungo. This is the start, I should plan it carefully. Isang linggo ang nakalipas, nang magtrabaho ako as a doctor dito sa PNP headquarters. So far, maganda naman ang sitwasyon ko dito. Iyon nga lang may pagkakataon na ang ibang polis dito ay natatawag akong Almira. Okay lang naman sa akin, ang kaso ang hindi okay sa akin ay ang pagtitig ni Ronan. Madalas ko siyang nahuhuli na nakatitig sa akin. Hindi naman siya umiiwas ng tingin, kapag nagkakasalubong kami ng tingin, kaya naisip ko na siguro wala siyang pakialam doon, dahil ganoon ang reaksyon niya. Minsan pa nga nagugulat na lang ako, na nasa loob na siya ng klinik, at matamang nakatitig sa akin, as in tititig lang talaga siya, at walang sasabihin, o kahit anong sadya sa pagpunta doon sa klinik. Minsan nauurat na nga ako sa kanya, dahil nawawalan ako ng privacy, pero pilit ko lang siyang iniintindin dahil sa kamukha ko ang asawa niya, at nangungulila siya dito. Paglabas ko ng klinik, agad na napakunot noo ako. Nagkakagulo ang mga polis at natatarante sila. Ano bang meron? Napamaang ako, at napatigil ng may bitbit na babae ang isang lalaki. Puno ng dugo ang lalaki, dahil sa babaeng karga-karga. Natarante din ako, nang makitang papalapit sila sa akin. Nagkagulo lalo. Anong nangyari? Natatarante ako nang makalapit sila sa akin. Nataman siya, Doc. Iginaya ko ang lalaki para makapasok sa klinik. Mabilis ang kilos ko, at ginawa ang dapat kong gawin. Nakahinga ako ng maluwag, nang matanggal ko ang bala sa tiyan ng babae. Napatingin ako sa vital sign niya, at napanatag ng makitang maayos na talaga siya. Bumaling ako sa lalaking may bitbit sa babae, sinamon ko siya ng tingin at hindi maiwasang sigawan siya. Nababaliw ka na ba? Bakit dito mo siya dinala? Dapat sa hospital. Paano kung walang gamit dito? E di napahamak siya. Bumilis ang paghinga ko. Napamaang ang lalaki, at akmang magsasalita nang pumasok si Ronan at Arnold. Anong nangyari? Napatingin muna ako kay Ronan, na matamang nakatitig na naman sa akin, bago ibaling kay Arnold na nagtatanong. Nabaril si Anika, kuya. Nagsalubong ang kilay ko, at napatingin sa lalaki at kay Arnold. Magkapatid ba sila? Sino ang bumaril sa kanya? Hindi ko alam, kuya, basta pag-uwi ko sa bahay, nakahandusay na siya at may tama ng bala. Umiiyak si Kato nang tumawag sa akin. Lumapit si Arnold sa lalaki, at tinapik-tapik ang balikat nito. Magiging maayos din ang lahat, Rolly. Nagsisimula ng mag-imbestiga ang mga tauhan ko. Magkapatid ba kayo? Takang tanong ko, na tinanguan naman nila.
Doktora, siya pala si Rolly ang kapatid ko, itong babaeng nataman ay si Anika asawa niya. Si Kato naman ang nag-iisang anak nila, 5 years na ito. Tumango ako bago ibaling sa pasyente ang tingin. Mabuti pa siguro ay iwan niyo muna siya dito, para makapagpahinga, at hindi siya magising. Ako na ang bahala sa kanya, at huwag na rin kayong mabahala dahil nasa PNP quarters naman tayo, kaya ligtas siya dito. Tumango sila bago nagsilabasan. Ako naman ay umupo muna sa swivel chair sa harap ng lamesa na may computer, para magawa ng report ang pangyayaring ito. Hindi pa man nag-iinit ang puweten ko sa upuan, nang tumawag ang babaeng kinasusuklaman ko. Napatawag ka, may ipapagawa ako sa'yo. Maganda itong plano na ta, nang maputulan siya ng pakpak. What is it? Pinakinggan ko ang mga sasabihin niya. Nang masabi niya na sa akin ang mga plano niya, agad kong tinapos ang tawag. Napatitig ako sa babae ng matagal. Mahabang katahimikan ang namayani sa akin bago napailing, at simulan ang report na dapat ay gagawin ko kanina. Pero ilang saglit lang ay napatigil ako, dahil sa nagising ang babae. Dahil sa banda ko siya nakaharap, kaya madaling nagtama ang mga paningin namin. Nakatitig siya sa akin, habang ako ay unti-unting nginitian siya. May sinabi ako sa kanya, kaya unti-unting nabakasan ng takot ang mukha niya. Napangisi ako sa kanya. You should rest ma'am, mamaya din ay dadating na sila. Wala siyang sinabi sa halip ay pumikit na lang siya. 1 oras ang lumipas bago bumalik ang tatlo. Nag-aalalang lumapit si Rolly sa ang kinahihigaan ng asawa. Tumayo ako sa swivel chair, at lumapit sa kanya. Nagising siya kanina, pero agad din na natulog. Wala siyang sinabi pero tumango naman siya. Makalipas ang ilang minuto, ay nagising din ulit si Anika. Nakatulala siya habang pilit na kinukuha ni Rolly ang atensyon niya. Anika, nakilala mo ba ang bumaril sa'yo? Hindi sumagot si Anika sa halip ay nabalisa ito, at humagulgol ng iyak. Niyakap ni Rolly ang asawa, at pilit na pinapakalma. Anika, sabihin mo, sino ang may gawa niyan sa'yo? Napasinghap kami sa sumunod na nangyari. Sa nanginginig na mga daliri ni Anika, itinuro niya si Arnold na nakatulala kay Anika, dahil sa pagturo nito sa kanya. Pasalit-salit ang paningin namin sa kanila. Walang hiya ka kuya. Napasigaw kami sa sumunod na nangyari. Sinapak ni Rolly si Arnold, kaya napasalampak siya sa sahig. Mabilis na kumilos si Ronan at agad hinawakan si Rolly. Hindi ko magagawa yun. Tumingin ng masama si Arnold kay Anika, inamuhuwag mo kung pinagbibintangan babae ka. Napayuko si Anika at humagulgol ng iyak. Kuya wala kang karapatan na murahin ang asawa ko. Bulag ka ba? Hindi ko magagawa iyon. Bakit hindi kuya? Dati pa naman ay ayaw mo na kay Anika. Sana sinabi mo na lang kung ayaw mo kaming patirahin sa bahay mo. Kung sasaktan mo lang din naman si Anika. Ina na yan. Hindi nga ako iyon. Masama ang titigan ng magkapatid sa isa't isa. Kumawala si Rolly kay Ronan, at niyakap si Anika bago bumaling kay Ronan. General, alam kong kaibigan mo si kuya, pero gumawa siya ng kasalanan at kailangan niya itong pagbayaran. Madilim at walang emosyon ang mukha ni Ronan. Tumango siya sa sinabi ni Rolly bago bumaling kay Arnold. Magko-conduct kami ng investigation tungkol dito. Sa ngayon Arnold sa interrogation room ka muna. Tumango si Arnold bago bumaling kay Anika at Rolly. Lalabas din ang katotohanan, na mali ang mga ibinibintang ng babaeng yan sakin. Naunang lumabas si Arnold bago siya sundan ni Ronan. Napabuntong hininga ako bago lumabas ng klinik. Nakakagutom ang eksenang yun, kaya ang mabuti pa ay kumain na muna ako.